Hindi na nga bago sa Pilipinas ang lagi nakakatanggap ng pagbabanta mula sa pwersa ng China. Pagbabanta na hindi natin ginawa ay maring gumamit sila ng kamay na bakal laban sa atin. At nito nga lang ay muli na naman tayo nakatanggap ng banta, pero ito ay tila wala nang dating sa Pilipinas. Sapagkat sa dami ng ating nararanasan na pangbubuli sa kanila ay natuto na tayo. At mas lalo silang nagalit dahil maliban sa pwersa natin ay ramdam na rin nila ang pwersa ng United States na siyang lalong ikinagalit nila. At bago natin ipagpatuloy ang video na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa na videos. Alam mo ba na dahil sa mas pinag-igting na ng Pilipinas at United States ang presensya nito sa West Philippine Sea, ay napilitan na ang China na magpadala na din ng kanilang pwersa malapit sa ating nasasakupan, sapagkat nagkalat na kasi dito ang mga aircrafts ng ating bansa at maging United States. Isa na kasi ito sa bagong aksyon ng Pilipinas na mas mapaigting na ang pagpapatrol sa mga bahurang nasasakupan ng ating bansa. Dahil sa mga nagdaang taon ay unti-unti na kasi itong kinakamkam ng China sa atin. Alam mo ba na gaya ng Taiwan ay mainit na din talaga ang mata ng China sa ating bansa? Dahil inaakusahan na tayo ng China na nakikipagtulungan tayo sa isang non-regional country which is ang United States na siyang magdudulot daw ng kaguluhan sa ating karagatan. So in short, sa maikling salita, hanggang sa ngayon ay ayaw talaga ng China na dumikit tayo sa pwersa ng United States. Nabulabog kasi ang China nang madetect nila ang tatlong FA-50 combat aircraft ng Philippine Air Force na patuloy na rumoronda sa mga kiniklaim nila na bahagi ng ating bansa. At mas lalo silang nagulantang na maliban pala dito ay nakabuntot na din ang isang B-2H bomber which is mula sa United States para tulungan ng Pilipinas sa pagpapatrol. Ang ganito kasing klase ng eksena ng Pilipinas at United States ay tinatawag nating Maritime Cooperative Activity. Pero ibang naging dating sa China sapagkat iniisip nila na ngayon ay hindi dapat ito ginagawa ng Pilipinas dahil maring tayo ang pagmulan ng kaguluhan gaya ng nagaganap sa Middle East. Naniniwala kasi ang China na ang United States ang siyang punot dulo ng lahat ng kaguluhan na nagaganap sa buong mundo. Pero sa pagkakataong ito, kahit na nagpapadala agad ng warship at mga aircraft ang China, ay tila isinantabi na lamang ito ng Pilipinas at United States. Isang indikasyon na hindi na kayang sindakin ng China ang Pilipinas gamit ang kanilang matitindi at naglalakiang kagamitang pandigma. At kung maalala mo, ay nang nakaraan lamang ay matindi din ang naging galit ng China sa ating presidente at binantaan tayo ng salitang not to play with fire. At obvious na mainit na naman ang mata nila sa Pilipinas. Ang rason lang naman ni President Ferdinand Marcos sa kanyang mensahe ay maliban sa pagbati ay para magpasalamat din sa Taiwan dahil aabot ng 200,000 ng mga Pilipino ang nagtatrabaho sa bansang ito. Pero iginit ng China na ang ginawa ng ating presidente ay isang serious breach of the political commitment. Dahil alam naman natin na matinding magkagalit
ang Taiwan at China. Maliban pa riyan ay nagsalita pa silang muli na dapat itigil natin ang mga wrongful words at deed natin sa Taiwan. Isang halimbawa lamang ito na tila hawak nila tayo sa leeg at dapat ay sumunod tayo sa kanila. Sadyang ang pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea ay palala na ng palala dahil sa mga magkakasunod-sunod na aksyon na ginagawa nila. Hindi lamang sa ating mga mangingisda, bagus maging sa ating mga Coast Guards. Hindi na nga mabilang ang reports ng ating Coast Guard ang pangbubuli na ginagawa ng mga Chinese Coast Guard. Isa na lang dito ang paghabol sa ating mga barko. Tinututukan ang ating mga magigiting na bantay dagat ng ilang military grade laser. At marami pa. Foul talaga ang ginagawang ito ng China sapagkat ang mga bahura gaya ng Ayungin Shoal kung saan nakadestino ang ating mga Coast Guard ay pagmamay-ari talaga ng Pilipinas na siyang pilit nilang inaangkin. At nararapat nga talaga na patuloy ng magronda at ilatag ang presensya ng Pilipinas maging ng United States sa West Philippine Sea. Malalakas na pagpapatunog ng sirena, pagpapatama ng mga water cannon, at ngayon ang laser light naman ang kadalasang ginagawa ng China para itaboy ang mga Pilipino. At alam mo ba na mas lalo silang naging agresibo nung malaman nila na nagkasundo muli talaga ang Pilipinas at United States na magkaroon muli ng joint patrol sa ating karagatan. At bigyang daan ang US troops na magkaroon na sila ng panibagong bases sa mga bansa dito sa Southeast Asia. Marahil ay inagad na talaga ng China na makuha ang Ayungin Shoal bago pa nila makatapat ang United States sa rehiyong ito. At dahil nga sa mensaheng ito ng ating presidente ay tila nangangamba ng China na baka sa Taiwan na din tayo kumampi. At ilan lamang yan sa may impormasyon ukol sa patuloy na pagronda at pagpapatrol ng Pilipinas at ng United States sa ating mga nasasakupan.